Dadayo na naman ang Stratos TV at kung maaalala nyo yung nakalaban ko noong nakaraan, siya yung pinsan ni Gabriel Di Malata ng Mavs Phenomenal at nakiusap ako na baka pwedeng mag 1v1 kami at pumayag naman siya at iset daw namin yung laban, kaya dito yung araw na to ay nag-grab na kami at dito pala yan sa Kimco Village ng Mindanao Avenue. Makikipagsapalaran na naman kami ng buhay sa mga mama dito at kilala nyo naman siguro si Gabriel Di Malata na laging kasama ni Coach Mav. Alas 3 ng hapon kami dumayo dito at eto yung makakalaban nila mamaya sa 5v5 at nilive ko yan, panoorin nyo na lang. At yung pagkatapos nga ng 5v5 nila ay nakita na natin si Idol. Sobrang welcome na welcome kami dito at pinakitaan niya tayo dito ng pang warm up na dunk niya. Idol, nakarangal makakalaro ito. Pakita mo ako makinom mo. Papakitaan din ka na ng makinom mo. Sunod na lang si Justin dito. Ang kaso lang may problema kami guys, naubusan kami ng oras sa schedule ng court dito. Kaya sa mga pagkakataon na ito ay naghanap muna kami ng court na mapaglalaroan. Larong-laro pa kasi yung mga kasama ko at gusto pa daw nilang maglaro ng 5v5. Sinusundan namin sila dito kasi alam nila yung court na paglalaroan namin at dito pala yan sa Villa Rebecca Homes Village. At 300 pesos per hour daw yung court dito kaya nag-ambagan na kami. Ang rules lang naman daw sa court dito ay bawal lang daw ang nakahubad. Ito na siguro yung kauna-unahan natin ng makaka 1v1 na influencer. At ito pala yung court na paglalaroan natin at nagsasapatos na si Idol Gab. At bago pala kami magsimula ay huwag niyong kakalimutan na i-follow ang kanyang page. Isa siyang 24 years old na 6'1 ang height at 4'3 daw ang position niya. At sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya yung laging kasama nila Mavs Phenomenal. G! Sa karangalan makakalaban ko to si Idol. At dito minis ko na ang bola at sa kanya napunta. Sa unang possession niya, syempre seryoso ko siyang binabantayan. At sinabi ko na rin sa kanya na huwag niya akong pagbibigyan at ginamitin niya tayo dito ng pull-up jumper niya. At sa unang possession natin ay pinakikiramdaman ko lang muna yung floor. Tinitignan ko na din kung paano siya bumantay at yun, block tayo agad dito. At sa pangalawang possession niya ay binibigla niya tayo ng mga between the legs na dribble niya. Bantay standalone defender pa rin naman yung ginagawa ko dito at hindi ko talaga siya pinapakawalan. At eto na yung mga pagkakataon na dumiretso sa gitna at napeke tayo nang wala sa oras. Parang travel nga ata eh. Ano sa tingin nyo? Travel ba guys? Gumamit ako dito ng mga back between the legs, then sinamahan ko ng 45 kalibre na shotgun, then diniretso ko, kaso lang no mercy talaga sa kanya. At dito niya na tayo pinakitaan ng pan 3-pointer na swak sa budget niya. Sa mga pagkakataon na to eh, hindi tayo pwede mag freestyle dribble. Alam niyo naman, nakakapagod yon. Gumamit ako dito ng one leg fake kaso hindi pa pwede sa kanya. Binibigla niya pa rin tayo dito ng mga pang crossover na galawan niya, pero ako hindi ako nagpapatinag sa kanya eh. Kung ano-ano ng mga hesi yung ginagawa niya, pero ako ayoko talaga siya patawirin. Kaya yung nasa isip na hindi siya makatakas sa akin, tinira niya na lang sa mga oras na ito at swak na swak. Grabe, di ko ma-imagine hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-score sa kanya. Sa mga oras na ito, tumatapik-tapik pa rin siya at dinediretso ko, medyo nadudulas ng konti at block pa rin tayo. Sa mga pagkakataon nga na ito, kahit gamitan natin siya ng 100 types of Gunin Budid Sama, hindi pa rin gumagana sa kanya. Sabi nga ng cameraman ko dito wag daw ako mahiya mag-dribble kasi medyo nahihiya talaga ako sa mga oras na to. Kung ano-ano ng mga hesitation fake yung ginagawa ko sa kanya, pero pag pro talaga yung kalaban mo hindi mo basta-basta mapepeke. Masyadong madulas din yung court na pinaglalaroan namin, pero wala, ayaw talaga tayong pa-score rin. Sa mga pagkakataon na to sinusubukan niya na tayong dikdikin at tayo naman sobrang natatangay ng bagyo. Ay nako, grabe. Wala na, sobrang dami ko nang ginawa sa kanya at ayaw talaga niya tayong pa-score rin. Hindi rin kasi gumagana sa kanya yung mga hesitation fake at pinapayungan na nga lang tayo. At grabe nga yung ginawa niyang outside shooting dito, wala akong masabi. Wala bantay sarado pa rin tayo kahit isang score nga lang, masayang masaya na ako Isang tsambang pihit lang talaga yung hinahanap ko at ayun, kahit papano naka-score na. Sinubukan ko siya dito na bantayan sa abot ng limitado na kakayahan na gagawin ko. Binibilisan ko dito yung pagsundot, ni halos talaga nakipagpatayan ako sa mga oras na ito. Talagang sobrang agresibo ko talaga na kunin yung bola at yung na-strip natin diniretso ko na lang sa mga oras na to. At buti nga kamoy sumasablay yung mga tira niya kahit papano. Kaya yung nakakuha ko ng time na makakuha ng mga angle dribble ay sinamantala ko na. Alam niya kasi yung distansya ng pag-fake na ginagawa ko kaya alam niya rin yung momentum kung paano niya ako sasabayan. Masyado akong nangihinayang sa mga pagkakataon na to. Kuha na sana natin yung bola dito kaso lang talaga hindi lang talaga pumasok, nakakainis. Sobrang nakakaramdam na rin ako ng pagod sa mga oras na ito. Sobrang ganda nga ng ginawa niyang tricks dito nagulat ako, kala ko spin move ba to pala sa bola. Sobrang layo pa talaga ng level ng pamantasan kung ihahalin tulad tayo sa isang
pro player na to. Nakakuha ako ng magandang hesitation dito kaya nakabuelo tayo at yun, nakapihit kahit papano. Biniredahan niya tayo dito ulit ng mga pang outside shooting na galawan niya. Tatawa nga ako sa mga oras na to, dalawa lang yung score natin, tas dito talaga tignan niya yung gagawin niya. Alata talaga bang. Grabe, kahit sobrang layo binibiredahan tayo tas swak na swak pa. Sa mga pagkakataon na to dito na tayo gumamit ng in and out, saka hinawi ko yung kamay niya dito. Nasa isip ko pa rin sa mga pagkakataon na to gusto ko lang naman dumikit sa score, kaya yung bantay ko hindi pa rin nagbabago, kaso lang ang ganda talaga ng mga tira niya. And finally dito na ako sumubok ng mga parameter shots natin at yun, nakachamba naman kahit papaano. Napakabilis ng acceleration pull-up jumper niya dito at hindi natin nasabayan. Mga pagkakataon na to sinubukan ko mag-fake behind the back, kaso lang hindi rin talaga gumagana sa kanya. Last score na siya sa mga pagkakataon na ito, kaya pinaglalaroan niya na lang tayo. Akala ko nga dito sa right side siya pupunta at napeke tayo. Gusto ko rin matuto ng mga ganyan, sana maturuan mo ko, idol. May shoutout ka kaya? Shoutout sa pamilya ko, saka sa kapatid ko. Sa Downtown Basketball, GBL Basketball, invite ko to. Sa 1v1 event namin. Thank you. Nice game, idol. Nice game.